Kabanata 6591-6595. Si Jacob Thompson, isang pambihirang tanawin, ay tila naabot na ang rurok ng kanyang buhay sa puntong ito. Itinuro niya ng daliri si Buckhang Thompson, at sumigaw, "Halika rito, talunin si Buckhang Thompson," itong inabandu ng young master. Pagkatapos ay ibigay ito sa Dragon Prison para sa paglilitis. Itong klaseng tao na umuwi galing abroad kasama ang grupo ng mga mersenaryo. Mayroon akong dahilan upang maghinala na mayroon siyang panloob at panlabas na mga kaaway at nakalimutan ang kanyang mga ninuno. Ipadala sa Dragon Prison, at tiyak na ipapatupad ng Dragon Prison ang batas ng walang kinikilingan. Kahit paano ito haharapin sa huli, pamilya. Thompson, wala kaming pakialam. Pagkasabi nito, ikinaway ni Jacob Thompson ang kanyang kamay at nakita ang isang malaking grupo ng mga lalaki at babae na nakasuot ng martial arts robe na biglang sumulpot sa likod ng mga mersenaryong Heijo na dinala ni Buckhang Thompson. Ang mga taong ito ay nakasuot ng maskara, hawak si Zug Lion Bow at iba pang martial arts assassin sa kanilang mga kamay, at direktang hinarap ang mga mersenaryong Heijo. Ang pinakamahalagang bagay ay ang mga martial arts masters na ito ay tila marami at direktang pinipigilan ang mga mersenaryong iyon. Nang makita ang pagbabago ng sitwasyon sa sandaling ito, isang grupo ng mga disipulo. Matigas na sinabi ni Buckhang Thompson, "Oo." Maya-maya, sabay-sabay na humakbang ang isang grupo ng mga bodyguard ng Thompson family. Bagamat nabuhay si Buckhang Thompson hanggang ngayon at mukhang hindi pangkaraniwan, ngunit hindi ba natin nakita si Jacob Thompson, young Master Thompson ng ating pamilya, na nagpaplano ng diskarte at nanalo ng mapagpasyang tagumpay libu-libong milya ang layo. Mga bagay na libu-libong milya ang layo, nalutas ni young Master Thompson, ang mga mersenaryong Heijo, nalutas din ni young Master Thompson 5 characters. Hindi kaya takot pa rin ang malaking tao sa party na nasa harapan niya. Sa oras na ito, ang mga bodyguard na naruroon ay pawang nananakot. Nadama nilang lahat na madali nilang supilan ang party, at nakatanggap sila ng matinding papuri. Kayong mga lalaki, hindi mo ba talaga iniisip na maaari kang manalo sa 3 pusa at 2 aso? Nang makita ang biglaang pagbabago ng sitwasyon, hindi lang nawala ng gana si Buckhang Thompson, bagkus ay napangisi pa siya. Jacob Thompson, inaamin ko na minamaliit kita. Sa ganitong sitwasyon, posible pa ring bumalik. Gayunpaman, hindi ito magtatapos dito. Nang bumagsak ang tinig, hindi nawala ng figure si Buckhang Thompson, at nang maling akala ng lahat na mamamatay siya hanggang sa wakas, tumalikod siya at atras na sana. Para kay Buckhang Thompson, walang psikolohikal na pasanin na takasan sa oras na ito. Sabi nga sa kasabihan, ang isang tao ay maaaring yumuko at magunat, hindi siya matatakot na maubusan ng kahoy na panggatong kung siya ay nakatira sa kabundukan, at hindi pa huli para sa isang tao na maghayganti sa loob ng 10 taon. Dahil wala na ang larong ito, oras na para umalis. Nandito pa kaya siya para labanan si Jacob Thompson at ang iba pa hanggang kamatayan? Kasabay ng pag-atras niya, hinawakan ni Buckhang Thompson ang talampakan niya at tumapak sa lupa. Sa isang iglap, ang mga asul na brick sa lupa ay direktang sumabog, at hindi mabilang na mga fragment ang lumipad sa lahat ng direksyon. Puff! Isang grupo ng mga bodyguard ang nahulog sa lupa, ngunit sa harap ng lakas ni Buckhang Thompson, hindi sila sapat. At halos kasabay nito, gumalaw si Buckhang Thompson, ngunit sa halos imposibleng sandali, lumingon siya, at sumugod sa kinaroroonan ni Jacob Thompson. Malinaw na nawala si Buckhang Thompson nitong Heijo Dragon King o kung ano. At least alam niya na hanggat kinuha niya si Jacob Thompson sa panahong ito, magkakaroon siya ng pagkakataong makabalik. Agad na nagbago ang mukha ni Jacob Thompson, subconsciously gusto niyang umatras, ngunit huli na ang lahat. Nagulat ang isang grupo ng mga miyembro ng pamilya Thompson, ngunit walang makakatulong sa kanila. Maraming bisitang dumalo ang pumikit sa hindi makapaniwala. Nakita na ng panahon ng katapusan ni Jacob Thompson. Maging si Mandy Zimmer ay napalingon, hindi nakayanan ang madugong paningin. Sa field, tanging si Harvey York lang ang bumantong hininga. Sa sumunod na sandali ay pinitik niya ang kanyang daliri, at isang banknote sa dulo ng kanyang daliri ay lumipad sa isang instant. Siya, sa sumunod na sandali, idiniin ang papel de banko sa noo ni Buckhang Thompson, parang tinamaan ng kidlat, nanigas siya, nawala sa isang iglap ang kanyang katatagan at pagpatay na layunin, at ang buong tao ay diretsyong lumuhad sa lupa.
Ano? Pagkaraan ng ilang sandali, ang isang tao sa field ay hindi namamalaya na lumingon sa likod, na gustong makita kung gaano kalunos-lunos ang pag-alis ni Jacob Thompson. Pero laking gulat nila, natupad talaga ng taong nakaluhod sa lupa ang mga inaasahan nila. At nang makitang tinupad ni Buckhang Thompson ang kanyang malungkot na ugali, tila nalungkot siya. Maraming tao sa field ang tumugon. Pagkatapos noon, gulat na napatingin ang lahat kay Jacob Thompson. Anuman ang mangyari, hindi inakala ng mga bisitang naruroon na ganoon kadaling hahawakan ito ni Jacob Thompson. Bagamat walang nakakita sa larawan ng pagpipinta ni Jacob Thompson, gayunpaman, ang hindi mapag-aalinlangan ng katotohanan ay lumuhod si Buckhang Thompson sa harap ni Jacob Thompson. Kahit na anong paraan ang ginamit ni Jacob Thompson, sa mundong ito, laging may nananalo at natatalo, ngunit hindi siya umabot dito. Sa oras na ito, maraming tao ang nasa kawalan ng ulirat, at pagkatapos ay naiintindihan ang isang bagay. Mula ngayon, naging uso na ang pag-angat ni Jacob Thompson sa tuktok na hindi kayang labanan ng sinuman. Mula noon, nadagdagan ang bilang ng waltzing for young masters. Siguradong may kapangyarihan si Jacob Thompson na palitan si Hector Thompson na namatay ng walang lugar na ililibingan. Bagamat medyo natulala si Jacob Thompson sa mga oras na ito, mabilis siyang nag-react, at sinipa niya si Buckhang Thompson na may masamang tingin, bumalik ka pa rin sa Heijo Dragon King. Nakakahiya, Dragon King Buckhang Thompson, Young Master Thompson, Mr. Buckhang Thompson. Gulat na gulat ang grupo ng mga nasasakupan ni Buckhang Thompson sa mga oras na ito, ayaw nilang maniwala na kahit anong mangyari, napakadali lang niresolba ang henerasyon ng mga Dragon King na sinundan nila. Ngunit habang umaatungal sila, nakita nila si Rachel Hardy na sumenyas. Ang martial arts master na dinala niya mula sa Lungmen ay tinalo ang lahat ng mga nasasakupan ni Buckhang Thompson sa bilis ng kidlat. Ang usapin ay umabot na sa puntong ito, at ang pangkalahatang sitwasyon ng pamilya Thompson ay napagpasyahan na ngayon. Ang tinatawag na libing na ito ay umunlad hanggang sa kasalukuyan, at ganap na walang kaugnayan. Ang pinakamahalaga ay ipinakita ni Jacob Thompson ang kanyang mga kakayahan at halaga sa libing na ito. Ngayon, tiyak na siya ang magiging panganay na anak ng Thompson family. At kung may oras, marahil siya ang magiging pinuno ng makapangyarihang Thompson family. Alam ni Harvey York na ito ay isang kritikal na panahon para sa pagbangon ni Jacob Thompson, kaya hindi niya sinasadyang umakyat at magpahid ng eye drops kay Jacob Thompson, ngunit kinaladkad si Mandy Zimmer, na medyo nalilito pa, at mabilis na umalis. Makalipas ang 10 minuto, naayos na ang kaguluhan sa field. Ang pagbabalik ng hari ay hindi nawala, at lahat ay ibinaba, at lahat ay ipinadala sa Waltzing Dragon Prison. Bukod sa mga gawain ng pamilya Thompson at sa mga gawain ng Hunt family, sa ilalim ng pangunahing saligang ito, magiging napakahirap para kay Buckhang Thompson at sa kanyang mga nasasakupan na mabuhay. Tungkol naman sa malubhang nasugatan na si Guy Thompson, agad siyang nailigtas ng isang henyong doktor sa pinangyarihan, na iniwan ang kalahati ng kanyang buhay. Kung titignan nga lang ang itsura niya, hindi na siguro siya makaka-recover sa loob ng 1 taon at kalahati. Ang kapayapaan ay naibalik sa panahon ng libing. Lahat, tapos na ang libing ni Hector Thompson ngayon. Salamat sa lahat ng lumahok. Ang bagay na ito, tatandaan ito ng ating pamilya Thompson. Nakahinga ng maluwag si Guy Thompson at humiga sa stretcher, nanginginig na nagsasalita. Mula ngayon, si Jacob Thompson ang panganay na anak ng pamilya. Ang aming Thompson, sa mga araw na ito ng aking pagpapagaling, pamilya, nirerespeto siya ni Thompson sa lahat ng paraan. Sa pagbagsak ng pangungusap na ito, nangangahulugan din ito na ang kabuoang sitwasyon ng pamilya Thompson ay nalutas na. Habang ang pamilya Thompson ay nakikitungo sa maraming mga follow-up na issue, sina Harvey York at Mandy Zimmer ay nakasakay na sa business car. Nang makita ang medyo magulong sitwasyon sa likod, tila medyo nalilito si Mandy Zimmer. Kabanata 6573. Bakit? Sa tingin mo ba medyo hindi ka panipaniwala ang aksidente ngayon? Mahinang wika ni Harvey York. Hindi ka panipaniwala, ngunit naisip ko. Saglit na nag-alinlangan si Mandy Zimmer bago nagpatuloy sa pagsasalita. Palagi kong nararamdaman na ang lahat ng nangyari ngayon ay maaaring hindi dulot ng mga aksyon ni Buckhang Thompson.
Posible pa nga na may nagplano nito noon pa man, at pumasok lang si Buckhang Thompson sa set na ito. Bahagyang kumislot ang sulok ng mga mata ni Harvey York, at habang hinahagulgol ang paglaki ng babae, sinabi niya, kung talagang may gumawa ng naunang pag-aayos, sino sa tingin mo? Jacob Thompson, malamang siya iyon. Nag-isip sandali si Mandy Zimmer bago nagsalita. Kung tutuusin, sa kasong ito, ang taong nauwi sa pagsasamantala sa kanya ay siya talaga. It's just that this handwriting ay parang hindi yung sinabi niyang magagamit niya. Kung tutuusin, kung matagal na siyang may sulat kamay na ganyan, paanong may kinalaman si Hector Thompson dito? Ang mga Thompson, alinman sa Jacob Thompson ay pinananatiling isang mababang profile at binuo sa isang mapagpakumbabang paraan sa kabuuan. Alinmang may eksperto sa likod ni Jacob Thompson. Tumango si Harvey York at sinabing, magandang hula iyon, napakalapit sa katotohanan. Sa karagdagan, maaari kong ipaalala sa iyo na kilala mo rin ang eksperto sa likod ni Jacob Thompson. Kilala ko din siya, mukhang kaina hinala si Mandy Zimmer. Ayaw mong sabihin na ikaw yung taong yun diba? Itinagilid ni Harvey York ang kanyang ulo at sinabing, ano? Hindi ba ako mukhang isang mahusay na tao na nagpaplano ng isang diskarte at nanalo ng isang mapagpasyang tagumpay libu-libong milya ang layo? Napabuntong hininga si Mandy Zimmer, at sinabing, ikaw Harvey, alam kong kaya mo talaga. Ngunit ang mga gawain ng pamilya Thompson ay hindi malulutas sa iyong antas. Ang pamilya Thompson ay isa sa nangungunang 10 pamilya, at ang pamana nito ay lampas sa iyong imahinasyon. Ang mga taong may kakayahang magplano sa likod ng mga eksena ay malamang namula rin sa nangungunang 10 pamilya. At pinaghihinalaan ko na ang taong iyon ay ang young master ng pamilya Leduc. Jonathan Leduc. Tanong ni Harvey York, bakit hindi ako, kundi si Jonathan Leduc? Seryosong sabi ni Mandy Zimmer, ikaw Harvey, hindi ka galing sa nangungunang 10 pamilya, kaya medyo hindi mo naiintindihan. Ibig sabihin, hindi papayagan ng mga tao mula sa nangungunang 10 pamilya ang mga tao sa labas ng nangungunang 10 pamilya na makialam sa mga gawain ng pamilya. Sa madaling salita, ito ay isang palasyo. Sa palasyo, hindi mahalaga kung paano lumaban ang lahat. Gayunpaman, minsan may tao sa labas ng palasyo na sinubukang makialam sa mga usapin sa loob ng palasyo. Kung ganoon, ang mga tao sa buong palasyo ay sama-samang sisilakay. Kaya, Harvey York, hindi mahalaga kung gagawa ka ng aksyon sa bagay na ito o hindi. Pero sana hindi ka na gumalaw. Tumingin si Harvey York kay Mandy Zimmer ng may interes, tumawa pagkaraan ng ilang sandali, at sinabing, maaari ko bang maunawaan na nagmamalasakit ka sa akin? Hindi direktang sumagot si Mandy Zimmer, ngunit tumingin sa labas ng bintana, at mahinang sinabi pagkaraan ng ilang sandali, pupunta ka ba sa bahay ko para uminom ng tsaa? O babalik ka ba sa sarili mong bahay? Ang pag-alala na mayroong Lillian Yates sa bahay ni Mandy Zimmer, si Harvey York, na palaging ipinagmamalaki na hindi siya natatakot, ay nanginginig sa sandaling ito. Then he laughed dryly and said, kalimutan na lang natin. Mayroon pa akong mahahalagang bagay na dapat harapin sa mga araw na ito. I'll treat you to dinner pagkatapos ko. Bahagyang nakakurba ang mga sulok ng bibig ni Mandy Zimmer. Ganyan ba katikat ang nanay ko? Now that Hector Thompson is dead, do you think he will accept you, a relative underachieving son-in-law? Natigilan si Harvey York, saglit na hindi alam ang isasagot. Hindi pumunta si Harvey York sa bahay ni Mandy Zimmer. Dahil sa kalagitnaan, nakatanggap siya ng tawag mula kay Johanna Tagle. Ang araw ng full moon battle sa Forbidden Peak na napagkasunduan niya sa mga residente ng Shinto Island Nation ay nagkaroon ng kaunting pagbabago, at kailangan niyang pumunta sa Marshall Alliance Performance Hall ng Great Country H sa lalong madaling panahon upang harapin ito. Noong una, tamad si Harvey York na ipagpatuloy ang pagharap sa mga basura ng Great H Country Marshall Alliance, ngunit ginawang mas seryoso ni Johanna Tagle ang usapin. Ayon sa kanya, isang grupo ng mga Chinese na nag-migrate ang bumalik mula sa ibang bansa. Ang mga taong ito ay napakalakas. Si Prince Shido, Luo Dongfan at ang iba pa ay nakipagtalo ng gusto sa kanila, ngunit sa huli ay nasample silang lahat. Bagamat si Prince Shido ang kasalukuyang master ng Tianmin Village, hindi ganoon kalakas ang kanyang lakas. Ngunit si Luo Dongfan ay isa sa 4 na haring langit na kilala bilang nakababatang henerasyon ng Great H Country Martial Alliance.
Maging ang kanyang mukha ay nasample na sapat na upang ipakita na hindi mahina at malakas ang pinanggalingan ng bisita sa ibang bansa na nanggugulo. At ang kabilang partido ay nag-post din ng nilalaman na humihiling na makilala si Harvey York, kaya kinailangan ni Harvey York na pumunta at tingnan kung ano ang nangyari. Alas 6 ng hapon, dumating si Harvey York sa Great H Country Martial Alliance Performance Hall. Nang makita niyang sumulpot si Harvey York ay mabilis na naglakad si Johanna Tagle na matagal nang naghihintay sa gilid. Nakasuot ngayon si Johanna Tagle ng binagong istilong Soviet na cheongsam, na hindi lamang nagulat sa kanyang maganda at balingkinitang figura, ngunit higit sa lahat, isang pares ng payat at mahahabang tuwid na mga binti, na nag-aatubili na tumingin sa kanya ang mga tao. Kahit nasa ugali ni Harvey York, kinailangan niyang lumingon sa malayo, at pagkatapos ay tumingin sa maliwanag na bulwagan ng pagganap sa oras na ito, at bahagyang sinabi. Ano bang sitwasyon, pag-usapan muna natin. Tumango si Johanna Tagle at sinabing, walang alam ang delegasyon ng York. Bukod sa mga pangunahing banal na lugar ng martial arts, ang Martial Arts Alliance. Ang ating dakilang bansa H ay sumisipsip din ng Chinese Martial Arts Alliance. Lion City, Island Nation Chinese Martial Arts Alliance, at Arts Alliance. Sunmoon Island Martial Arts para sumali. Ang mga taong ito ay karaniwang nakatira sa ibang bansa na mag-isa, at wala silang gaanong pakikipag-ugnayan sa Great H Country's Great Martial Arts Alliance. Sa karamihan, dumalo sila sa isang triennial conference paminsan-minsan. Gayunpaman, kahit na, ang mga taong ito ay may mga upuan pa rin sa mga matatanda. Ang aming Great H Country Martial Alliance. Kahapon lang, isang grupo ng mga master na near-represent ni Marshall. Biglang bumalik ang Island Nation. Sabi nila, kinakatawan mo ang balita na kalaban mo ang bansang isla ng Shinto, at alam na ito ng buong overseas Chinese community. Ngunit ang mga tao sa komunidad ng mga Chino ay sumasang-ayon na hindi ka maaaring maging kalaban ng mga taga-isla. Kaya, ang mga taong iyon ay nagrekomenda ng Chinese Martial Arts Alliance. Ang Island Nation ay muling magprotesta, hindi lamang hindi pinapayagan ang mga kinatawan. York na lumahok sa digmaan para sa iyo, ngunit hilingin din kay Representative York na sisihin at magbitiw. At personal na pumunta sa bansang isla ng Shinto para umamin ng guilty. Ang ibig nilang sabihin dito, alam mo sa sarili mo. Speaking of this, sumulyap si Johanna Tagle kay Harvey York, na para bang nakikita ang mga emosyonal na pagbabago ni Harvey York. Hindi tumugon si Harvey York, ngunit ngumiti at sinabing, ano ang nangyayari kay Prinsipe Shido at sa iba pa. Sinabi ni Johanna Tagle, si Prinsipe Shido, Luo Dongfan at iba pa ay orihinal na kinatawan para sa iyo. Nang marinig nila ang mga salita ng mga makapangyarihang taong ito mula sa ibang bansa, natural silang humakbang para makipagtalo sa kanila. Kung hindi magkasundo ang magkabilang panig, ito ay isang malaking laban. Sa hindi inaasahan, sa huli si Prinsipe Shido at ang iba pa ay hindi lamang natalo, ngunit dumanas din ng matinding pagkalugi. Ang bawat isa ay sinampal ng ilang beses. Naiintindihan. Tumango si Harvey York at sinenyasan si Johanna Tagle na manguna. Ito ba ang kinatawan ng Island Nation Chinese Martial Arts Alliance? Sa pagpunta dito ngayon, hindi pinansin ni Harvey York, ngunit nakakuha ng pangkalahatang pag-unawa sa sitwasyon ng mga taong dumating upang guluhin siya. Ang Overseas Chinese Martial Alliance na ito ay karaniwang inapo ng isang grupo ng mga tao na pumunta sa ibang bansa upang lumaban 100 taon na ang nakalilipas. Ang hitsura, boses, at ugali ng mga taong ito ay tila katulad ng mga tao sa Great Country Age. Ngunit sa isang tiyak na lawak, sila ay nanirahan sa ibang bansa sa loob ng 2 o 3 henerasyon, at wala silang pakiramdam na kabilang sa Great Country Age sa mahabang panahon. Ang tinatawag na Island Country Chinese Martial Arts Alliance o Lion City Chinese Martial Arts Alliance ay nararapat na banggitin. Sa huling pagsusuri, ito ay walang iba kundi isang daya na ang lahat ay Chinese, upang magkadikit. Gayunpaman, alam ni Harvey York ang isang bagay, iyon ay, ang Lion City Chinese Martial Arts Alliance at ang Island Country Chinese Martial Arts Alliance, dahil sa kanilang malapit na relasyon sa mga hita ng Amerika, ay nakakuha ng maraming benepisyo sa mga nakaraang taon, at mabilis silang umunlad.
Maraming mga master sa Marshall Alliance, ngunit hindi alam kung sila ay nilinang ng kanilang mga sarili o binago ng genetic science sa Estados Unidos. Halimbawa, sa Island Nation Chinese Martial Arts Alliance, sa pagkakaalam ni Harvey York, ang kinatawan na iyon ay isa ring makapangyarihang Diyos ng digmaan. Gayunpaman, narinig ko na siya ay binago ng genetically ng hindi bababa sa 3 beses ng Estados Unidos. Hindi isang kinatawan ng Isla Nation Chinese Martial Arts Alliance. Nang marinig ang sinabi ni Harvey York, mahinang nagsalita si Johanna Tagle. Gayunpaman, iyon ay isang elder sa Island Nation China Martial Alliance, o dapat sabihin, isang figure na mayroon ding tiyak na impluensya sa Great Country H sa labas. Ang taong ito ay dating unang Chinese na miyembro ng Island Nation, at nag-ambag din siya sa pagtatatag ng Chinese Wushu Alliance. Island Nation, at itinuturing na honorary president. Sa karagdagan, higit sa 10 taon na ang nakalilipas, ang mga Chino sa ngalan ng Island Country ay bumalik sa China upang bisitahin at mamuhunan sa bilog. Noon daw, si Wei Sigi ng Island Nation na ito ay isa ring mahusay na figure sa Walsing. Sa pagkakataong ito nang bumalik siya, bukod sa pagbisita sa mga dating kaibigan, binisita kanya sa ngalan ng China State Martial Alliance. Isla. Siyempre, sa paghusga sa kanyang pag-uugali, parang hindi siya bumisita, ngunit siya ay dumating upang sipain ng gym. Wei Sigi, natawa si Harvey York nang marinig niya ito, his name. Nakakahiya na baka sayangin ng ganyang tao ang magandang pangalan. Alam ko na ang labanan sa pagitan ko at ng sekta ng Shinto ng islang bansa ay may kaugnayan sa karangalan ng mundo ng martial arts ng nation. Ang aming malaking H. Bilang isang miyembro ng mga tao ng Great Country H, hindi ka lamang dumating upang suportahan kami, ngunit dumating ka rin upang umatras. Mayroon akong dahilan upang maghinala na maaaring sinasamantala ng mga taong ito ang mga taga-isla, sadyang kinasusuklaman ako, at sadyang ginugulo ang aking espiritu ng pakikipaglaban. Sayang, si Wei Sigi Bao ang mga taga-isla, hindi nila naiintindihan ang katotohanan. Ibig sabihin, para sa akin, tapos na ang kinalabasan ng labanang ito. Gumamit sila ng napakaraming pamamaraan, ngunit ipinapakita nito ang kanilang pagkakasala. Pagkasabi noon, bahagyang ngumiti si Harvey York. Ang pattern ng mga taga-isla ay napakaliit. Representative York, ito ba ang hitsura ni Wei Sigi para sa Island Country o Island Country? Gayunpaman, dapat mong bigyang pansin ang isang bagay. Dahil ang isang tulad niya ay maaaring bumalik sa kritikal na sandaling ito, tiyak na nahihirapan siya. Malumanay na paalala ni Johanna Tagle. Kung tutuusin, kahit nasa matataas na klase, maraming tao ang sanay lumuhod at hindi makatayo ng tuwid. Kung tinamaan mo ng diretso ang mukha ni Wei Sigi, natatakot akong magagalit ka sa mga taong ito. Kung ang mga bagay ay masama, sila ay magsanib puwersa upang sugpuin. Representative York. Kahit na may invincibility ka sa iyong pangalan, karamihan sa mga taong ito ay gagawa ng paraan para kasuklaman ka.